Taga Bicol po ako. Tawagin niyo na lang po ako sa palayo kong Jojo. Noong kabataan ko ay may kakaibang bagay ang nangyari kay ate at sa kambing na binili sa kanya ni Papa. Magdedebo na noon si Ate Matet. Excited na siya. Halos araw-araw niyang tinatanong kila Papa kung maghahanda raw sila sa debo niya. Noong napunta sa may Sorsogon si Papa dahil sa trabaho, umuwi siya na may dalang kambing sa likod ng truck. Sabi ni Papa yun daw ang kakatayin namin sa araw ng mismong debo ni Ate Matet. Tuwang-tuwa si ate. Yun kasi yung unang beses na may kakataying hayop para sa birthday niya. Simula noon si ate na yung nagbibigay ng pagkain doon sa kambing. Minsan nga kapag hapon, pagkagaling niya sa paaralan ay sinasama niya yung kambing doon sa may damuhan. Pinangalanan pa niya, si Sungay. Malaki kasi yung sungay ng kambing, Sir Neb. 3 months pa bago yung birthday niya, kaya pinapataba pa raw niya yung kambing para maraming laman na makuha. Sabi ni Mama baka raw malibang siya sa kambing. Mapamahal sa alaga at pagdating ng oras, maiyak siya kapag kinatay na ito. At mukhang yun nga ang nangyari, Sir Neb. Napansin na lang namin na kinakausap na ni ate yung kambing. Para bang nagkakaintindihan sila. Kung mag-usap, kapag may sinasabi si ate tumatango-tango na parang tao si Sungay. Si ate napapansin ko na parang nagiging kakaiba na yung ugali niya. Nagiging madalas na galit sa aming mga kapatid niya. Para bang laging may dalaw, sabi ni Mama. Baka raw dahil malapit na yung birthday niya kaya nag-iinarte lang. Pero hindi. Isang beses nahuli ko pa itong si ate isang gabi na nasa labas. Hinahaplos-haplos si Sungay. Hating gabi na yon. Doon na ako kinabahan sa kung ano man ang nangyayari kay ate. 1 week bago ang birthday ni ate, nilagnat siya ng malubha. Grabe yung init ng balat niya. Halos hindi siya makatayo. May mga pagkakataon din na kinukumbulsyon siya at tumitirik yung mata. Noong panahon na yon, Sir Neb, hindi uso sa amin yung pagdala ng may sakit sa ospital. Malayo kasi at madalas ay gumagaling lang din naman yung mga sakit. Lalo na kung mataas na lagnat lang. Pero si ate, hindi man lang bumababa yung lagnat niya. Dumaan ang lampas 1 linggo. Lumipas na yung birthday ni ate. Debo niya sana. Isang gabi ay nagising kami sa malakas na sigaw ni Mama galing sa kwarto ni ate. Simula nung nagkalagnat si ate, tinatabihan na siya ni Mama para may kasama ito sa kwarto. Nung makarating kami sa kwarto ni ate, nakita ko na pinipigilan ni Mama si ate na parang nagwawala. Tumulong na rin ako, pati yung iba naming kapatid. Noon lang ako natakot sa itsura ni ate. Wala siyang itim sa mata, puro puti. Yung hininga niya ang init. Sugat-sugat na si ate sa kalmot. Noon ko lang nalaman na kinakalmot pala ni ate yung sarili niya. Para bang kusang sinusugatan ng sariling balat. Kinabukasan sinabi nung isa sa mga matatanda sa lugar namin na maaaring ang may gawa raw nito ay yung kambing na binili ni Papa galing Sorsogon. Maaaring engkanto raw ito at parang inakit nito si ate para madali niyang mapaglaruan. Noong hapon din na yon ay tinulungan ko si Papa kasama yung iba pa naming kapatid. Napugutan ng ulo yung kambing. Si Tito na ilang bahay lang ang layo sa amin, tumulong din. Hawak namin yung mga paa ng kambing. Si Papa yung gumilit at pumugot sa kambing. Kumalat yung dugo niya sa lupa. Nangisay lang ilang saglit yung kambing, tapos natumba na sa lupa. Nakaupo kaming lahat malayo doon sa patay na katawan ng kambing. Nang sabay-sabay kaming nagulat sa nangyari. Sir Neb, bigla itong tumayo at tumakbo papunta doon sa may damuhan. Hindi ko yun malilimutan kasi yung kambing ay tumakbo ng walang ulo. Naiwan niya yung ulo sa loob ng sako. Hinabol namin ni Papa yung tumatakbong katawan. Pero nung sundan namin sa may damuhan, hindi na namin nakita. 2 araw ang lumipas. Gumaling naman si ate. Ang sabi niya may humahabol daw na itim na nilalang
sa panaginip niya. Buti raw at bigla itong napugutan, kaya tumigil ito sa paghabol sa kanya. Nagkatinginan kami ni Papa. Sabi sa akin ni ate, kapag pinapaalala ko ito sa kanya, buti na lang daw at may nakapagsabing matanda sa amin tungkol sa engkantadong kambing na yon. Kung hindi raw naagapan ay baka may masamang nangyari kay ate. Si ate hindi na siya ulit nag-alaga o kumain ng karne ng kambing kahit kailan. Magandang araw mga kapasta. Matagal ko nang gustong magkwento dito sa channel nyo, pero ngayon lang po ako nakapag-submit. Wilbert po, Sir Neb. Bert na lang para hindi masyadong mahaba. Ang trabaho ko ngayon ay isa ako sa mga tagaluto sa isang kantin sa isang university. Noon pa pangarap ko na talagang maging head chef ng isang restaurant, pero habang nag-iipon pa ng experience ay pagtsatsagaan ko muna ito. Nakatanggap ako ng message sa Facebook isang araw, galing sa pinsan kong si Tony. Nag-video call kami, tapos matapos kong i-accept yung friend request niya, kwento niya sa Samar daw siya nakahanap ng mapapangasawa. May isa na silang anak, magbe-birthday sa darating na May. Nakapangako ako na sa birthday ay dadalaw ako sa kanila, kasi bakasyon yun sa university. Hindi naman ako nahirapan sa commute. Sumakay lang ako ng barko, tapos pagdating sa port, sasakay pa ng jeep tapos habal-habal. Sasabihin ko lang yung landmark sa lugar nila at yun na, bahay na nila Tony. Sinalubong niya agad ako pagpasok sa barangay nila. Nagyakapan kami ng matagal. Halos 8 years din kasi nung huli kaming magkita. Pagdating doon sa bahay, akala ko maraming tao, pero halos ako lang ang bisita, maliban dun sa ilang kaibigan ng asawa ni Tony. Yung anak nila 3 years old na rin. Nakakapaglakad na. Siyempre hindi pa sumasayad yung puwet ko sa upuan ay naglatag na agad si Tony ng gin na maiinom namin. Sobrang dami naming pinagkwentuhan. Parang kulang yung buong araw sa gusto naming ikwento sa isa't isa. Nang dumilim na yung langit, tsaka lang kami nahiga doon sa kawayang higaan nila. Magkatabi pa kami. Akala ko matutulog na rin siya, pero biglang tumayo si Tony. Sabi niya hindi niya pa raw napapasok yung mga kambing na tinali niya sa may puno. Palabas na siya nung sumunod ako. Habang naglalakad kami papunta doon, ay paulit-ulit niyang tinatanong sa akin kung sasama daw ba talaga ako, kasi delikado na, gabi na. Sabi ko no problem. Pinakita ko sa kanya yung ilaw ng flashlight ko. Nakakapagtaka, Sir Neb, kasi parang tumahimik bigla si Tony. Sa tansya ko noon ay halos 9:00 na ng gabi. Wala na ngang mga tao sa daan. Dalawa yung kambing ni Tony na nakatali sa puno. Bigla ba namang tumakbo si Tony papunta doon sa puno, tsaka dali-daling tinanggal yung pagkakatali. Sabi niya bilisan daw namin, kargahin namin yung 2 batang kambing pauwi. Naisip ko, bakit? May tinuro siya sa mataas na puno sa kanan namin. Sir Neb, may nakatayo doon. Masyadong madilim pero kitang-kita ko. May nakatayo at namumula yung mga mata. Para pang ang umiilaw. May kinuha sa bulsa si Tony. Binigay niya yun sa akin. Barya. Parang sinaunang barya na may mga nakasulat na kung ano sa gitna nito. Sabi ni Tony, ilagay ko raw yun sa bulsa namin para hindi kami madagit nung umaaligid na aswang. Nagsitindigan yung balahibo ko sa batok. Ibig sabihin, aswang yung tinuro niya. Ginawa ko naman yun. Sabay karga sa batang kambing. Ewan ko ba, parang may dumaloy na lakas sa buong katawan ko nung mga oras na yun. Hindi ako malakas na tao pero nung oras na yun, ni hindi man lang ako nahirapan na kargahin yung kambing. Habang tumatakbo kami, rinig ko yung paglipad ng aswang sa itaas namin. Invisible siya sa paningin namin kasi nga sobrang dilim. Ako yung unang pumasok sa bahay. Tinapon ni Tony yung kambing sa loob sabay talikod para isara yung pinto ng bahay. Matapos yun ay pinaliwanag niya sa akin ang lahat.
Talagang may naninirahan daw na aswang sa lugar nila noon pa man. Kaya nga raw walang lumalabas na tao basta sumapit na ang gabi. May mga anting-anting din daw ang mga tao sa lugar nila na magtataboy ng aswang kung kinakailangan. Tulad nung barya na nasa bulsa ko. Yun lang daw ang dahilan kaya hindi kami inatake o dinagit nung lumilipad na aswang. Kinabukasan umuwi na din ako. Ayaw ko man aminin sa sarili ko pero natakot talaga ako. Bala ko sanang magpalipas ng ilang araw sa bahay nila Tony. Pero dahil nga doon sa nangyari, naisip ko na gabi-gabi akong hindi makakatulog sa pangamba na baka habang himbing kaming lahat ay bigla na lang umatake yung aswang. Hindi na ulit ako nakadalaw sa lugar nila Tony. Inalok niya ako ng ilang beses pero nagpapalusot ako. Malamang napansin na rin niya yon. Kasi sabi niya sa akin, naiintindihan naman daw niya na kahit sino talaga ay matatakot sa ganoong experience. Hindi po sa akin ang kwentong ito, Sir Neb. Bali, kwento ito ng yumao kong papa. Kung buhay siya, malamang matutuwa siya na nakarating na sa YouTube itong kwento ng kanyang karanasan noon. Rostan ang pangalan ni Papa. Pero ang mga kaibigan niya at kainuman, Tantan ang tawag sa kanya. Noong teenager pa lang daw si Papa, isa sa mga sideline niya ay ang pagpapastol ng mga alaga nilang kambing. Lampas 15 raw noon ang alaga nilang kambing. Nakatali yung mga adult habang yung mga anak ay sumusunod sa mga magulang nilang kambing. Mataas daw noon ang halaga per kilo nito sa market. Sabi ni Papa, yun daw ang alkansya ng pamilya nila kapag kailangan ng medyo malaki-laking pera. Kakatay lang ng kambing, ipagbibili sa mga suking tindera sa market. Tapos yun na, pera na. Hindi naman daw mataas ang gastos sa mga ganoong klaseng hayop. Tiyaga lang daw. Kasi syempre ipapastol mo sila sa mga lugar kung saan maraming damo na makakain. May isang beses nga na medyo napalayo si Papa sa paghahanap ng makapal na damuhan kung saan pwedeng makapagmukbang yung mga kambing. Nung marating daw niya yung tabi ng daan kung saan makapal pa rin yung mga damo, tinusok na ni Papa yung mga bakal sa lupa kung saan nakatali yung mga kambing. Tapos si Papa naghanap ng masisilungan. Halos 1 oras din daw sa pwestong yon si Papa hanggang sa palubog na yung araw. May narinig daw na mga yapak si Papa galing sa likod niya. Nabigla siya. Tumayo raw siya agad at tinignan kung sino yung naglalakad. May lalaki. Mataas yung damo sa parting yon kaya sabi ni Papa, hanggang sa tiyan lang daw ang kita niya sa katawan ng lalaki na naglalakad. Manipis daw yung buhok nito. Walang suot na t-shirt. Tumingin daw ito kay Papa, tsaka nagtanong kung sa kanya raw yung mga kambing na kumakain ng damo. Tumango si Papa. Hindi raw siya makagalaw sa pagkakakita doon sa lalaki. Alam niya na agad na hindi normal yung lalaki. Mabuhok daw yung dibdib nito at yung bibig ay may mga nakausling ngipin. Sabi ng lalaki, bilang kabayaran daw sa pagtungtong sa teritoryo niya, ay kukunin niya raw yung isa sa mga batang kambing na pinapastol ni Papa. Gusto raw sanang tumanggi ni Papa pero hindi niya nagawa. Hindi siya nakapagsalita. Tumango lang siya. Naglakad palabas yung lalaki sa damuhan at lumapit sa mga kambing. Nakita ni Papa na wala itong suot na shorts. Sir Neb, yung ari raw nung lalaki, halos umabot na sa tuhod nito. Mabalahibo. Naglakad ito palapit doon sa napiling kambing. Pinitik nito sa ulo. Bigla na lang daw nawalan ng malay yung batang kambing. Yung ibang mas malaking kambing ay parang natatakot din tulad niya sa lalaki. Kinarga nung lalaki yung kambing at nagpasalamat pa raw sa kanya. Tsaka ito bumalik kung saan man ito nanggaling. Sabi ni Papa, halos kalad ka rin niya raw yung mga alagang kambing pauwi kasi takot na takot siyang abutan ng dilim sa daan. Nung nakauwi ay hindi raw mawala yung nginig sa kamay ni Papa.
Kinuwento niya ang nangyari kay Lolo. At sabi ni Papa, imbis raw na pagalitan siya, ay sinabihan na lang daw siya nito na wala na silang magagawa kung yun nga ang nangyari. Sabi ni Papa sa amin, hindi niya na raw nakita pa ulit yung lalaking yon. Pero habang lumalaki nga siya, ay naririnig niya ang mga kwento ng mga taong nakakakita sa misteryosong lalaki na yon. Hindi naman daw ito nananakit, basta gagawin mo lang ang hilingin niya. Nito lang kasagsagan ng pandemic, namatay si Papa. Masakit pa rin, Sir Neb, pero iniisip ko na lang mas mabuti na yon para makapagpahinga na rin si Papa sa langit. Hiling ko lang na sana proud siya kung paano kong kinuwento ang kwento niya. Good morning po mga kapasta. Sana magustuhan niyo po itong ikukwento ko sa inyo. Tungkol po ito kay Tito Ronel. Ang totoong trabaho niya talaga ay isang mekaniko. Kaso doon sa lugar nila, mahina ang kita ng mga tulad niyang rumaraket lang. Swerte ng araw kung kumita siya ng 300 sa isang araw. Kaya si Tito Ronel, napipilitan siya minsan na sumama doon sa mga kakilala niya na may sinasabitang sideline tuwing gabi. Mga illegal loggers po itong nasalihan ni Tito. Sabi niya kung may mas maayos daw siyang trabaho ay hindi naman siya sasali sa mga ito. Pero anong magagawa niya? Kulang na kulang ang kita sa pagiging mekaniko. Magugutom yung asawa ni Tito at dalawa niyang anak. Kaya kahit alam niyang illegal ay tinanggap niya na yung trabaho. Gabi raw sila kung gumawa sa gubat. Parang mga paniki na kalagitnaan ng gabi kung maghanap ng pagkakakitaan. Gamit yung mga chainsaw ay para silang anay na inuunti-unti yung mga puno sa gubat. Hindi raw sila titigil hanggat hindi napupuno yung 3 sasakyan na dala nila. Madalas ay natatapos daw sila mga 4:00 na ng umaga. Dahil syempre nagkakaaberya madalas sa gasolina at gamit ng chainsaw. Sabi nga sa akin ni Tito, noong unang taon niya raw sa pag-i-illegal logging, may kasama sila na hindi nakita yung pagtumba ng puno. Para raw itong kuto na napisak sa lakas ng pagbagsak. Hindi na raw ito umabot pa sa ospital. Halos 1 buwan daw silang walang trabaho nun. Kasi nga baka raw matrace yung ginagawa nila. Pero may isang pangyayari raw na nagpatigil sa ginagawa nilang illegal na bagay sa gabi. Break time daw nila yon. Mga 2:00 ng umaga. Konti pa lang yung nakukuha nilang troso. Late kasi silang nagsimula dahil naharang sa checkpoint yung mga sasakyan. Buti raw at napadulasan ng may-ari yung pulis na humarang. Habang nakaupo raw sila doon sa nakatumbang puno, ay may tinuro yung isa nilang kasama. Nandoon sa kanan nila. May gumagalaw. Sabay-sabay daw silang tumayo kasama si Tito kasi nga kung magsumbong yung makakita sa kanila ay malaking problema yon sa kanila. Sinundan daw nila Tito yung gumagalaw na kung ano doon sa madilim na parte. Yung nasa unahan, naglabas ng flashlight. Tinutukan nila yung gumagalaw. Inaasahan daw nilang lahat na tao o kaya naman ay pulis ang makikita nila doon. Pero parehong mali. Kasi ang nakatayo doon ay isang dambuhalang nilalang na may ulo ng kambing. Nakatayo raw ito na parang tao pero mabalahibo ang katawan. Yung mata raw nito ay pulang-pula. Naglalakad daw ito papalapit sa kanila. Isa-isang nagsitakbuhan yung mga katrabaho ni Tito pero siya raw nahuli sa pagtakbo. Paglingon niya ay halos nasa harap na niya yung taong kambing. Naaamoy raw niya yung napakasangsang nitong amoy na halos masuka si Tito. Tsaka lang daw kumaripas ng takbo si Tito pabalik. Hindi na raw umulit pa si Tito sa pagsali sa mga illegal loggers sa lugar nila. Naisip niya na yun na siguro ang babala ng kalikasan para itigil na kung ano man ang ginagawa nila. 3 buwan daw ang lumipas matapos tumigil si Tito sa pag-i-illegal logging. May natagpuan sa gitna ng gubat na 5 lalaki. Namatay raw ang mga ito sa hindi malamang dahilan.
Yung iba raw ay sinabing inatake sa puso, habang yung iba may mga sugat sa tiyan at dibdib. Sabi sa akin ni Tito, hindi raw siya pwedeng magkamali. Sigurado siyang gawa yun nung taong kambing na nakita nila. Kapag napapadalaw sa amin si Tito, lagi niya kaming pinipilit na bumisita sa kanila para rin daw makita namin ang magagandang tanawin doon. Basta raw, wag lang kaming magpapaabot ng gabi at basta irespeto namin ang kalikasan, ay wala raw masamang mangyayari sa amin. Hello po mga kapasta. Sobrang tagal ko na pong fan nitong channel at dati na rin akong nakapagpasa dito ng aking kwento. May kaibigan po ako, Sir Neb. Russell ang pangalan niya. Magkatrabaho kami sa isang bakery dito. Kami yung mga tagaluto ng tinapay sa malaking oven. Ako 6 years ko na itong trabaho. Si Russell 2 years na rin. Ako yung nagturo sa kanya ng mga gagawin dito sa bakery nung una siyang pumasok. Madaling turuan itong si Russell. Madali siyang pumikap ng mga teknik sa pagluluto ng tinapay. Noong una siyang dumating dito sa bakery, loner itong si Russell. Hindi nagsasalita. Laging nasa sulok kapag walang ginagawa. Laging mag-isa. Akala nga namin mahiyain lang. Ang dami ko kasing kilala na ganun. Sa una mahiyain, tapos pag nakilala mo na, mas maingay pa pala sa'yo. Pero Sir Neb, itong si Russell, may nakaraan pala na rason kung bakit ganoon siya. Noong isang beses na nagkainuman kaming magkakatrabaho, napaamin din namin kung bakit lagi siyang malungkot. Yun bang parang guguho na yung mundo lagi? Sabi sa amin ni Russell, dati raw siyang mangangatay sa isang slaughterhouse. Yun daw ang una niyang naging trabaho. Madalas mga baka raw at baboy ang dinadala doon sa slaughterhouse na pinagtatrabahuhan niya. Noong una nakakadiri raw ang trabaho. Siyempre halos araw-araw kang maliligo sa dugo ng mga pinatay mong hayop. Sabi pa ni Russell, yung iba raw sa mga kinakatay parang tao kung umiyak, kaya nahirapan daw siyang mag-adjust. Pero matapos ang mga 5 buwan, nasanay na raw siya sa lahat. Sa amoy, panghe, sa dugo, sa iyak ng mga hayop. Hindi raw pwedeng mahina ang loob mo kasi talagang hihimatayin ka. Isang hapon daw mga 2 oras bago ang uwian, hinatak daw siya nung boss nila papunta sa likod ng slaughterhouse. Kinabahan nga raw siya noon kasi akala niya may nagawa siyang masama. Pero pagdating doon ay pinaliwanag naman sa kanya ng boss niya na may ipapakatay lang daw ito sa kanya. Pinuntahan nila yung poste ng ilaw kung saan may nakataling kambing. Katayin daw yon ni Russell. Nagtaka naman si Russell kasi bakit hindi na lang doon sa loob? Bakit hiwalay pa? Pero dahil utos nga ng boss nila, hindi na siya nagtanong. Lumapit agad siya doon sa kambing at pinasadahan ng matalim na sundang sa leeg. Sa ilang daang hayop na nakatay niya ay alam niya na raw kung saan ito susugatan para mapuruhan agad yung ugat na papatay agad sa hayop. Bumulwak yung dugo at saka raw nangisay yung kambing habang nakatali. Kumakalat yung dugo sa sahig. Sabi ni Russell, noon niya lang daw napansin na parang tinititigan siya nung kambing. Parang sinasabi raw nito sa kanya na ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang kumatay sa akin. Noon lang daw nakaramdam ng konsensya si Russell matapos pumatay ng hayop. Bago umuwi ay binigyan daw siya ng boss nila ng 500 para raw yun doon sa pagkatay niya sa kambing. Kinabukasan hindi na nakapasok si Russell. Ang taas ng lagnat niya. Parang inaapoy daw yung noo niya. Halos 1 linggo raw na nagkasakit si Russell. At sa bawat gabi raw na matutulog ay nakakapangilabot ang mga napapanaginipan niya. Madalas daw sa mga panaginip na ito ay mga hayop na hinahabol siya sa madilim na kalsada. Yung mga hayop parang nagsasalita. Nagaganti raw sila sa pagpatay ni Russell sa kanila. At sa gitna ng mga hayop na yon
ay ang kambing na kinatay niya doon sa poste ng ilaw. May isang pagkakataon din daw na naramdaman niya na may pumasok sa kwarto niya. Lalaki. Umupo raw ito sa kanyang kama. Tinatanong kung okay lang siya. Pagtingin daw ni Russell sa mukha nito ay isa itong taong kambing. Doon na raw magugulat si Russell at magigising sa bangungot. Nang madala siya sa isang albularyo, isa lang daw ang sinabi nito. Pumatay daw si Russell ng isang kambing na alaga ng elemento na nakatira sa lupa. Malamang sa malamang ay ang tinutukoy ng albularyo ay yung kambing na kinatay niya. Para raw patawarin sila ng elemento ay kailangan nilang magbigay ng bagong alay na kambing. At yun nga ang ginawa nila Russell. Bumili sila ng bata pang kambing. Dinasalan muna ito ng albularyo at saka pinakawalan sa lugar kung saan tinuro ng albularyo na naninirahan yung elemento ng lupa. Gumaling si Russell, Sir Neb, at matapos ngayon hindi na siya bumalik doon sa slaughterhouse. Naghanap siya ng bagong mapapasukan at noon niya nga nahanap itong bakery na pinagtatrabahuhan namin. Simula noon, parang nawala na yung pagiging loner ni Russell. Madalas na siyang makisalamuha sa amin. Sa katunayan nga niyan ay isa na siya sa mga taong maituturing kong matalik na kaibigan. Ako po si Manny. Tumigil ako sa pag-aaral dahil una, wala kaming pera pang college. At saka naisip ko noon na mas magugustuhan ko kung maghahanap na lang ako ng trabaho kaysa mag-aral pa ng 4 na taon. Nakapaghanap ako noon ng trabaho bilang bantay ng computer shop at paminsan-minsan din na nagbebenta ng damit online. Sinipagan ko na lang, Sir Neb, at sinamahan ng diskarte. Kaya ayun, medyo nakaluwag-luwag din sa buhay. Umabot sa punto na nag-resign na ako sa trabaho dahil nga patok yung pagbabuy and sell ko ng mga t-shirt na sinamahan ko na rin ng cap at sapatos. Kapag linggo, isa sa mga nahiligan kong pangtanggal ng stress noon ay ang pagjo-joyride sa iba't ibang lugar sa amin. Noon ko lang natuklasan na marami pa palang magagandang tanawin sa La Union ang hindi ko pa natutuklasan. At nang nagka-girlfriend ako, syempre sinama ko siya sa pagjo-joyride. Maika ang pangalan niya. Matanda siya sa akin ng 2 taon. Nurse siya sa isang ospital. Parang nagkasundo kami kasi pareho kaming mahilig sa pagta-travel. One time sakay kami ng motor ko nang mapadpad kami sa medyo malayong parte kung saan hindi ko gaanong kabisado yung kalsada. Walang signal yung phone ko kaya hindi magamit yung GPS. Gumagabi na rin nung puntong yun. Sabi ni Maika maghanap daw kami ng mapagtatanungan. Pero kahit saan kami sumuot ay puro mga puno at damo lang yung nakikita namin. Naisip ko naliligaw na kami. Libot nga kami ng libot. May mga bahay naman kaming nadadaanan pero mukhang mga walang tao. Nung medyo madilim na nga yung paligid, ay napadaan kami dito sa isang tulay na kahoy na halatang pinaglumaan na ng panahon. Hindi pa namin yun nadadaanan. Nung nakalampas kami, napansin ko agad yung kambing na nasa gilid ng daan. May kinakain siya sa sahig ng kalsada. Nung mailawan yun ng motor namin, ay medyo naguluhan ako. Kasi patay na pusa yung kinakain ng kambing. Hindi ko maintindihan kung bakit kumakain ng ganun yung kambing. Sa pagkakaalam ko ay herbivore ang mga tulad nila. Halaman lang ang kinakain. Binagalan ko yung pag-andar. Nung makalapit kami, bigla ba naman lumingon sa amin yung kambing. Gumapang talaga yung takot sa buong katawan ko nung makita ko yung itsura niya. Naramdaman ko rin yung higpit ng kapit sa akin ni Maika. Sir Neb, parang pantao yung mukha ng kambing. Yung katawan niya ay panghayop talaga. Pero yung mukha niya, may ilong siya. Mata, bibig na pangtao. Kahit yung mga ngipin niya. Hanggang sa marinig namin siyang magsalita. Ang sabi niya, "Bilisan nyo at umalis na kayo sa lugar na ito kung ayaw nyong mapahamak."
Boses talaga ng lalaki yung lumabas sa kanya. Hindi na ako nagdalawang isip, Sir Neb. Pinaharurot ko na parang eroplano yung motor ko. Si Maika, naramdaman ko sa likod ko na nanginginig pa. Nung makarating kami sa bahay, walang nagsasalita sa aming dalawa. Pareho kaming nangilabot sa nangyari. Makalipas ang 3 araw, kinausap ako ni Maika tungkol doon. Baka raw nag-hallucinate lang kami kasi nga naliligaw kami nung mga oras na yon. Tumangu-tango na lang ako, Sir Neb, para sumang-ayon. Pero ako, alam ko na hindi yon hallucination. Totoo yung nangyari sa amin. Isa sa pinakamatibay na ebidensya ay pareho naming nakita yung kambing na yon. Pareho naming narinig ang mga sinabi niya.